The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SC's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court Appeals decision dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 40th Division of the Court Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by 2 or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubilla, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the SC decision. Unquote, kaya tila nasampal ng kahihiyan ang mga ilang mambabatas, lalong-lalo na ang mga loyalistang hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Eto, simulan po muna natin dito. Dito muna, bago tayo pumunta doon sa dahilan. Ano yung pinakadahilan? Bakit pinatakas si Bunuan? Nako, meron po. Ito, reliable person. Sige, diretso na po tayo. Pangalawang araw ngayon na wala sa sesyon ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ito ng ugong ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Maging kasamahan niya sa minority, hindi alam kung nasaan siya. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Ang asawa ni Senador de la Rosa ang nakausap raw ni Senator Amy Marcos. Kabadong-kabado raw sa sinasabing warrant of arrest laban sa asawa. Wala. Ito muna, bago magpatuloy ito si Senator Amy. Alam mo, hindi ko maintindihan bakit ang pinaghahanap nila ay si Bato. Wala namang warrant of arrest. Di ba? Hanap kayo ng hanap kay Bato. Konektado ba si Bato sa flood control? Ay nangangamatay ang mga tao dahil dyan sa baha. Yan ang problema natin ngayon. Kung saan kayo nagpupunta. Di ba? Yung nawawala, dapat yun ang inaasikaso ninyo. Yung mapauwi si Saldico, alam nyo pag napauwi si Saldico, pustahan tayo. Tapos na ang problema ng Pilipinas. Mahuhuli ang mastermind. Magtuturo po yan si Saldico. Kaya i-focus nyo po yung paghahanap doon sa magnanakaw. Huwag kayong hanap ng hanap nang wala namang connection sa ghost projects. Halatang halata kayong mga tuta. Ako narinig kay Senator Bato, si Nancy de la Rosa na lang nagte-text eh. Sanay na sanay yan eh, talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may hustisya, may soberanya ng Pilipinas. Hanggang ngayon, kahit si DILG Secretary John Vic Remulla, hindi pa rin nakikita ang warrant of arrest na ibinunyag ng kanyang kapatid, si Ombudsman Crispin Remulla. Pinakita na ba sa inyo ni Ombudsman Remulla yung kopya? Hindi po, sa telepono lang kami nag-uusap. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic company from a third source. Alam mo, John Vic, sa totoo lang, yung kapatid mo, chismosa. Chismoso. Marites. Marisol. Kasi, alam mo, simple lang eh. Kung wala ka pang hawak, manahimik ka. Ombudsman ka eh. Act like one. Act like one, boying. Ikaw ang dapat nagpapatupad ng batas ng Pilipinas. Ang ginagawa mo, pinoprotektahan mo yung mastermind ng ghost projects. Huwag kang gumawa ng chismis. Ngayon, kung may hawak ka na saka ka magsalita. Kalalaki mong tao, chismoso ka, animal. Third So, source. hindi po galing sa ICC. Okay. But in form and in function, mukha siyang official. Anong inform and in function? Mukha siyang opisyal. Hindi po, ang opisyal po, ipinapadala yan papel. Hindi po pwedeng text yan.
Ano kayo, textmate mo si ICC? Oh. But as far as we are concerned kasi, basta nasa national security apparatus ka, dapat actionable document. Yun nga po. And yung, Dapat dumating Dapat may talaga. hard copy. yung no? hawak ng Mismo, hard copy. Hindi po pwedeng ganyan-ganyan. kapatid po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong latag lang ang gagawin kay De La Rosa. Kung paano inaresto noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, basta may papel na. Yung kay dating Pangulo po, may proper channels po yun. Nakuha, ako po mismo, nakakuha po ako ng copy ng official Opo. na warrant of arrest. Ito. Excuse me po. Hindi po inaresto si PRRD. Si PRRD kinidnap. Ulitin natin. Kidnapping po ang ginawa sa kanya. Bakit? Kasi tinanong din niya sa Facebook ko eh. Oh, may nagkomentaryo, kidnap ba si PRRD? Hindi ba hinuli? Hindi po. Kasi kung hinuli mo yan, dadalin mo yan sa proper court. Dadalin mo, ihaharap mo pa yan. May karapatan pa siyang ipagtanggol. Dapat, bago mo yung dinala doon, dumaan muna sa korte ng Pilipinas. Kaya kidnapping. Okay? So, ang plano nilang gawin dito, kidnapin ulit si Bato. Isipin mo, ombudsman. Ha? Kayo ang dapat nagiging magandang halimbawa. Dati ka pang Secretary of Justice. Nagkaloko-loko tong Pilipinas na ito. Ganito na lang ba? Pagkaaway natin sa politika, ipamimigay sa ibang bansa. Ito Marcos, tandaan mo to. You are the worst president. Dahil ipinamimigay mo ang mga Pilipino. Dahil sa pangarap mo, hinayaan mo ng labagin ang batas. At hindi lang labagin ang batas, kundi hayaan na ang ibang lahi ang magdesisyon para sa mga Pilipino. That is the lowest of the lowest. Yang ginagawa mo, Bongbong Marcos. And don't tell us na wala kang kinalaman. Kahit anong tago mong gawin kay Claire, alam ng taong bayan, ikaw ang nasa likod ng pagpapaaresto kay kidnap kay Tatay Digong. At ikaw rin ang isa sa mastermind ng Ghost Projects. Bongbong. Through Interpol. Aha. In this case, wala pa po kami nakukuha. Hindi po dumating sa Department of Justice. So, I cannot comment on a non-entity. So, hintayin po natin dumating bago ko mag-comment po. Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginawa? Yan, exactly. Alam mo yung sinabi ni Amy? Yan yung sinabi ko na dati pa. Patungkol dito kay Boying. Kung may hawak, go! Kung walang hawak, tumahimik. Huwag kang nananakot. Yang sinabi ni Amy, sinabi ko na yan kahapon sa vlog ko. At yan din ang sinabi ko before sa ginagawa niya kay Tebes. At yan din ang sinabi ko before sa ginawa niya kay Bantag. Bakit? Lagi siya magsasalita in advance. Pero nananakot lang. Para ano? Sikat siya sa ano? Yaan ang politiko. Yaan ang ombudsman na mukhang TV. Si Boying. Yaan ang mukhang preskon. Epal. Parang bakla. Mahilig rumampa. Di ba maraming bakla? Yan na ang buhay nila. Alisan mo sila ng pagrampa. Mamimiligro buhay niyan. Madidepress. Di ba ganyan-ganyan to si Boying? Mahuhuli na daw si Bantag. Hanggang ngayon, laya si Bantag. Asan? Puro dakdak. Si Tebes ganyan din. Mahuhuli na. It took him how many months? Ang dami niya ng announcement. Anong ginagawa nito? Bukod sa pagpapasikat, diversion, tatandaan mo, Boying, yung ginagawa mong pananakot, tandaan mo hindi ka Diyos. Babalik sa'yo yan. Malay mo, takutin ka ng cancer. Malay mo, takutin ka ng sakit. Malay mo, takutin ka ng aksidente. O malay mo, sa susunod, ikaw na ang dadalhin sa ICC. Anong punto ko rito? Ha? Hindi ko tinatakot si Boying na may gagawin tayong masama. Hindi po yun. Pero ibig ko sabihin, kung malakas ka sa presidente ngayon, hindi ka makakalusot sa hustisya ng Diyos. At tatandaan mo yung presidente ngayon, pinakamatagal niyan, 2028. Ang pinakamabilis niyan,
October 16. Ay, hindi. November 16. Ah. Tandaan nyo Nako, mag-iingat kayo. Ha? Isang stroke lang. Baka ikaw ang takutin. Ayoko po mangyayari yan kahit kanino. Not even to Bongbong Marcos. Ang punto lang natin dito, wag pag ikaw ay nasa kapangyarihan, nanggagago ka ng tao. Nananakot ka. Hindi ka laging nasa ibabaw, boying, tatandaan mo yan. Malay mo. Diba? Mamaya ikaw nasa ilalim. Mamaya ikaw ang 6 feet underground. Okay, wala po tayong pananakot. Ibig ko sabihin, hindi mo hawak ang buhay. Dahil hindi ka Diyos. Okay? Huwag kang abusado sa kapangyarihan mo. Lahat tayo dadaan sa sakit. Kalma ka lang. Ginagawa yan. Sa social media naman naglatag ng argumento ang abogado ni De La Rosa. Sabi ni Attorney Israelito Torion, kung RA 9851 o yung batas na nagtatali sa atin sa international humanitarian law ang gagamitin para isuko sa ICC si De La Rosa, bitin ang batas dahil wala pa raw itong implementing rules and regulation. Maliban kay De La Rosa, isa pang inaabangan sa Senado ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon. Bago tayo pumunta dyan sa Blue Ribbon, okay? Ang gago talaga ni Bongbong Marcos. No? Ang gago mo, Bongbong Marcos. Ginamit mo at hinayaan mo ang dayuhan dahil hindi mo kaya ng harapang laban ang mga Duterte, ginagamit niyong ICC. Akala mo sa ginagawa mong yan, kinakampihan ka ng Dilawan. Oo. Pero akala mo, hindi ka tatraydorin ng Dilawan? Excuse me po. Ha? Pustahan tayo. Pag alis mo bilang presidente, tain na naman ang tingin sa'yo ng Dilaw. Mark my words, Bongbong Marcos. Ngayon, kinakain nila yung tae mo. Dahil ganyan ang Dilawan eh. Oportunista yung mga yan. Pero pag alis mo, wala ka ng pakinabang. They will treat you as trash. Tae. Shit. Sa Senado ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee investigation sa Biyernes. Base raw sa impormasyong nakuha ni Senadora Marcos, may mga testigo raw na aatras sa kanilang testimonya. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo. Siguro Yan ang masakit niyan. At posible si Gutesa ang pinaparinggan nito ni Amy Marcos. Naku, delikado na ito. Alam niyo kung bakit? Ha? Gusto ko talaga, ayoko lang talaga magmura eh. Ha? Etong dalawa na ito, Tito Soto. Anong klase kang... Ano ba reliyon na itong si Tito? Anong klase ka, Tito Soto? Kayo ni Lacson, ni Pinky. Nang pumasok kayo dyan, dapat dire-diretso na eh. Ha? Dire-diretso na. Dinadala na kayo ng ebidensya patungo kay Saldi at kay Tambi. Pa-delay kayo, may pa-resign, babalik ka rin pala, bakla. Ay ngayon, binigyan nyo ng oras. Ang daming pera niyang mga masterminds. Tatakutin niya, nasa kapangyarihan niya, tatakutin ng mga testigo. Bibili ng mga testigo. Masisisi mo ba yung mga testigo pag gagalawin na yung pamilya nila? Imbis na dire-diretso kayo, ang dami nang nakakatakas. Tapos ito may babaligtad. Masaya kayo dyan? Ha? Do you can honestly say sa Diyos? Sa taong bayan? Nananilbihan kayo sa kanila? Oh. Pag nag-recant yan si Gutesa dahil tinakot, masaya kayo? Timpayaman kayo? Sarap buhay nyo. Sige, matuwa kayo na may nalulunod pa. Sigurado ako dyan. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil premature, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Grabe, no? Ingat ka dyan. Kung merong halik ni Judas, kamay ni Judas yan. Ako,
tinakot yung pamilya. Sabi niya ni Amy, halos tinutukan yung asawa at pamilya. Pag ganyan, magre-recant talaga yan si Gutesa. No choice eh.